Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Salamat to sa tumatagdag subscriber, no? Magbigay tayo ng reaction dito. Sinasabi nitong si Sara Duterte. 5 hours ago, yo. VP Sara Duterte, iginiit na hindi siya ang ugat ng gulo ngayon sa politika. Sino? Kung hindi ikaw. Pakinggan natin. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ng isang kongresista na siya ang dahilan ng gulo ngayon sa politiko. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Diyan na tayo, mga friend. Patok na raw siya. Kaya ako minsan gusto ko na maniwala kay Secretary, kay Senador Trillanes na may topak talaga ito. Paano ka naging patok? Hindi nga maintindihan ng tatay mo kung ano gagawin niya nung filing of candidacy. Tsaka sasabihin mong lahat ng tao ikaw na iboboto. Malaki topak na ito. Sa totoo lang, tama si Trillanes, mga friend. No? I give it, pinamigay daw niya ang presidency dahil meron daw siyang gagawin. Takin mo sabi, ulitin natin sakit sa ulo, no? Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Baliw, no? Lahat ng tao daw solid na. Lahat. Saan ka nakakuha kung magsalita siya, di ba? Talaga may topak. Ang mo lahat ng tao. Di sana zero nakakuha ni BP Lenny. Kung lahat ng tao ikaw iboboto. Sira ulo talaga to. May tama sabi, may topak. Oo. No, mga friend. Papa. Yung tatay mo nga, sa totoo lang ewan ko kung anong nananaginip ng gising to mga friend. Nung panahon na yun, tapos na yung ng kakamping, meron ng vice president, may mga konsehalis na, no? Etong unitives na to, wala pa. Walang line up. Bakit? Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila Si Digong naman, Bato, takbo ka presidente. Takbo si Bato. File si Bato ng presidente. Oh, di ba? Mamaya, nag-isip na naman to si Digong. Bato, atras. Bongo, tara. File tayo. Presidente ka, ako vice president. Yan ang nangyari. Oh, may nag-interview pa sa kanya dahil nagpa-file silang dalawa ni Bongo ng pagka-presidente si Bongo, siya vice president. In-interview si Digong. Ibig nyo sabihin, kakalabanin ninyo yung anak nyo sa vice president? Mukhang nagsabog pa si Bakit? Nag-file na ba siya? Wala sa sarili. Kaya nagaganto ko, saka si Bongbong, noon, sinasabi mo, united na, sabi niya, di ba? United na, pero hindi ikaw ang Pangulo. Kasi si Bongbong noon, pinaatras nila si Bongbong. Sabi ni Bongbong, naka-live po yan Hindi na ako atras, laban akong laban, I have nowhere else to go. Subo na ako. Pero kinakausap nila si Bongbong na umatras at mag-vice president nga yata dito, pero hindi na pumayag si Bongbong. Kaya siguro ito binalingan nila. At nag-usap-usap sila nila Gloria Macapagal Arroyo na yun nga ang napag-usapan. Na kung mananalo sila, ito ang magiging Defense Secretary of National Defense to si Sara Duterte at to si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging Speaker of the House. Na hindi lahat nangyari.
Kaya ano sila, di ba? Ganun ho ang ano niyan, mga friend. Yun ho ang istorya. Kaya ito, nananaginip to ng gising eh. Kung naglaban, kung nag-away na sila noong pa sana, ni Bongbong at saka ito, hindi na talaga atras si Bongbong, talagang buong buo na loob ni Bongbong, I have nowhere else to go. Subong-subo na ako. Oo. Ang problema sa kanila, ngayon daldal sila ng daldal. Noon, sila ang nasa kapangyarihan pa. Dahil si Duterte, napakatibay ni Duterte. Lahat ng niya, pati yung mga tauhan niya, parang may immunity from suit eh. Di ba? Sila Bongo, lahat. Ngayon naglalabasan lahat ng baho. Di ba? Na itong kanyang spiritual advisor, ayun, nakakulong sa loob. Di ba? Sino pa? Ito si Michael Yang, economic advisor. Wala na, hindi na makita. At lumalabas pa na itong si bastos na walang ya, na si Digong, sabi niya yan, siya ang Lord of all drug lords, ayon kay Las Cañas. Wala na, tarantang-taranta na ito eh. Tuloy pa natin ha. Tignan yung mga pinagsasabi niya ha. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Di ibig mo sabihin, Sara, mas mahalaga sa'yo yung gagawin mo kaysa maging presidente ka ng Pilipinas. Ayon sa'yo, patok ka na. Huwag mo nga kaming ginagago. Lulusot lang yan sa mga miyembro ni Kibuloy. Tsaka doon sa mga zombie mo na Duterte. Pero sa may utak, paano? Patok ka na sa pagiging Pangulo. Ginip away mo, anak ng budong, nananaginip to. Tuloy mo. Giit ng bise, nagsimula ang gulo dahil sa anyay, terorismo, harassment at pagbabanta sa mga tauhan ng Office of the Vice President na sumalang sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos sa confidential funds. Mantakin mo, terorismo, pananakot sa mga miyembro ng Office of the Vice President. Putang tinatanong lang kayo kung saan nyo dinala yung pera, paano nyo ginasto. Maliliwanag nyo lang eh. Nilagay nyo, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, kung ano-anong nakalagay doon sa ano. Puta na. Binaligtad pa tineterrorize daw sila. Tuloy mo nga. Kinumpirma naman ni Vice President Duterte na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng komite dahil mas komportable raw ang kanyang mga tauhan kung naroon siya. Hindi sinabi ni VP Duterte kung makakapunta. Ibig sabihin, kung hindi nandoon yung mga tauhan niya, hindi siya dadalo talaga, di ba? Sa NBI. Punta siya sa NBI sa December 11 para sa investigasyon kaugnay sa pagbabanta umano niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi pumunta ang bise sa NBI nitong Biyernes dahil huli na raw niyang nalaman na kinansila ang pagdinig sa Kamara na kasabay noon ng supina ng NBI. Tumanggi namang magkomento si VP Duterte sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa pagpapa-impeach sa bise at sa posibilidad na magkaayos pa silang dalawa. Wala na akong ano yan. Pero ito na dati mga friend, no? Pag ito, hindi natapos ni Bongbong to, sa totoo lang, wala na ho. Wala nang siya ang matatapos. Yun lang sinasabi nga ni Secretary Llamas, na kung sino unang kukurap, siya talo. Ganun lang yan. Ganun talaga. Mantakin mo, hawak na ni Bongbong lahat ng kapangyarihan, kumbaga. Kung hawak niya, Kung hawak niya. Hindi kagaya ni Digong nun, lahat hawak niya. Di ba? Kaya sabi nga ni itong mga tauhan ito, yung si Sisa, yung nagsasalita na nung panahon ni Kani Duterte, kayo mga kasama ko sa Congress, naggaganyan pa kayo. Ngayon, ginaganito nyo si Duterte, mga ganon-ganon, di ba? Yun nga sabi natin. Kaya nga yung sa totoo, mga friend, tungkol doon sa impeachment, maraming nagsasabi na mahihirap lumusot.
Totoo naman talaga dahil nga ayon nga malakas yung mahihirapan sa Senado. Pero yun nga at saka yun nga parang gastos lang sabi nga ni Bongbong, di ba? Pwede nga rin yun. Pero ang maganda rito, pero nag-file na si Secretary de Lima ng impeachment, no? Pero yun nga baka mahirapan, no? Mahirapan. Dahil nga pero yung mga kasong isinasampa rito, yun, doon mo malalaman. Maliwanag yung kaso eh. Di ba? Maliwanag ka. Mga friend. Kaya lang ang gusto ko lang talaga sa impeachment, malalaman ni Bongbong kung sa kanya nga talaga, yung mga naka-line up sa kanya mga senador. May mga naka-line up sa kanya na mga Duterte boys pa naka-line up sa kanya Di ba? Naka-line up yata sa kanya si Jinggoy, si Budot-Budot, yun, si Revilla, di ba? Si Tolentino nasa line up din yata niya, di ba? Diyan natin malalaman pagdating ng impeachment kung sasalikwatin nila yung para ma-impeach si Sara. Yun lang yun. Di alam na sana ni Bongbong, magising naman na sana, di ba? Na yung mga nakapaikot sa kanya, baka minamalas-malas, yan pa magtulak sa kanya sa bangin. Di ba mga boss? Eto mga friend, may magsasampa ng plunder dito kay Duterte, Sara. Dahil nga hindi niya maipaliwanag na napaka-obvious naman na talagang napaka-hirap ipaliwanag ng Mary Grace Piatos, tsaka yung mga resibong ginawa, at tsaka yung aktual na pangyayari. Grabe. Winidraw nung Acosta, tsaka nung si Lopez, pagka-withdraw nila, tinawagan na yung mga sundalo, yung mga opisyal, nandito na yung pera. Kukunin na, bukas. Kukunin na. Tapos nun, saan nila dinala? Hindi ko na po alam, sabi nung Acosta. Ikaw ang disbarments officer utos po ni Sara Duterte, ni Vice President. Ano pa iimbestigahan ninyo? Ano pa ang iimbestigahin nyo? Napakaliwanag na. Na talagang winalang niya yung daang milyon na pondo nung ano bang ipaliliwanag? Simpleng-simple. Pagka-withdraw at baka kasabwat pa yung land bank no? At baka kasabwat pa, puro nasa bakaho tayo. Baka kasabwat pa rin itong maluwag masyado yung COA. Di ba? Sabit-sabit ho talaga yan. Tungkol ho doon sa NBI na hindi sisiputin ni Sara Duterte. Talagang hindi yan sisiputin. Wala siyang may sasagot doon Hindi niya masasagot yan, yung mga papano, yung mga sinasabi niya na they have to kill me first. Kasi yun ang bilin ko. Maraming tatanong dyan sino pinagbilinan mo? Kaano-ano ba yung kinagbilinan mo? Marami yung tanong dyan at hindi masasagot ni Sara Duterte. Hindi niya masasagot. Pero yung mga sinasagot niya dito sa mga conference na to, yun na ang isasagot niya mismo doon sa mga itatanong sa NBI. Wala talaga tama sabi ni Senador Trillanes, meron itong top-up. Sabagay, noon pa naman. Paano nga po, hindi po sila sanay matanong nung nando sila sa kaharian nila sa Davao. Hindi sila sanay matanong. Mantaking 460 million. Magmula nung umupo yung tatay niya, biglang na doble, na triple, naging 4 na doble. Mantakin mo yung putris na yun. Walang question walang audit yata ron. Lusot lahat. Dito lang siya na-audit nung nag-vice presidente siya. Di ba? Tsaka yung sinasabi niyang overwhelming siya sa survey. Hindi siguro, baka kaya nag-overwhelming din siya. Baka dahil kay Marcos. Sa totoo lang kung ako tatanungin mo, wala naman siyang nagawa Meron na ba siyang nagawa? Meron na ba siyang naipakita para siya manguna ng katakot-takot? Buti pa tong Marcos, umatin to sa debate. Kaya lang sa debate na inatingnan niya, siya lang mag-isa sa SMMI. Wala yatang umatin na mga kalaban niya sa presidential vote sa SMMI. Teritoryo niya 'yon. Kaya ngayon, galit na galit si Monyo. Etong si Kibulayu. Dahil wala raw utang na loob, lahat-lahat sinisingil nila ng utang na loob si Bongbong, di ba?
Eh si Sara Duterte hindi umatin yata doon sa debate sa ano eh. Walang debate sa SMMI to eh. Wala talagang sinabi to. Nung kumakandidato to kung hindi magingiti. Ganun. O wala sinabi to. Wala nga akong narinig na ipinangako nito eh. Kaya ngayon, sinisisi niya si Bongbong na sinungaling ka si Bongbong dahil nangako si Bongbong ng 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba? Kaya incompetent. Kung ano sinasabi niya, bakit? Eh wala siyang pinangako eh. Nung tumakbo to, walang ipinangako, pulos to. Oo. Mga ano lang niya, meron ako lang, I love you, BBM. Mga ganun. Diba? Paalis usaw muna tayo. Magaling pala sumayaw to si Bato. Tira ba to? Tan 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 taran tan 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 tararararan taran tarararan. Kung panalo ka na, masaya na si Bato. Partikular na kaso ang inihanda ng DOJ sa mag-amang Duterte. Magandang gabi yun, inciting to sedition, grave threat at paglalabag sa Anti-Terrorism Act. Ito nga mga tinitignan ng DOJ at NBI na posibleng isang panila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Patay na doon. Pag inciting to sedition, kung ano, di ba? Wala ho yung crimes against humanity. At pag nagkaroon ng probable cause yun, damputin si Digong, ligtas na ba sa ICC? Mga ganun ang katanungan dito eh. Gumagana na ba ang batas sa Pilipinas? Di ba? Tuloy. Susing pinag-aaralan ng Department of Justice ang mga ground kung maikukonsidera ba na paglabag sa Anti-Terrorism Act ang nasabi ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang bantang binitiwan ni BP Sara na may kausap siyang assassin na papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya naman ay mapatay. Bukod dito, pinag-aaralan din ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-anyaya nito sa militar na tumulong sa pag-ayos sa umuning fractured government. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, sakaling makakuha sila ng sapat na ebidensya ay ihahanda na nila ang karampatang kaso laban sa mag-amang Duterte. We will do a complete case build-up, and only when there is sufficient evidence will we file the necessary criminal case against anybody who violates the law, no matter what position you may have, no matter how high you are in the country, no matter what kind of influence that you wield. We will apply the full force of the law to everyone without any distinction. No one is above the law. Seryoso kung ituring ng Panalo si Digong, di ba? Kung dito lang makukulong si Digong, no one is above the law, mga ganyan. Matanda na ako. Baka bigyan nyo ako ng humanitarian consideration. Nasa bahay ko na lang ako makulong. Kasama ko si Hanalet. Oops, ICC. Huwag nyo ako pakikialaman dito. Guilty na ako sa inciting to sedition. Ang gulo, mga friend. Tuloy. ng DOJ ang usapin kung kaya't hindi lamang NBI ang kanilang inatasan sa pagtukoy sa umunoy suspect. Tinukoy na po natin ang isang task force sa NBI na tutugon dyan po sa bagay na yan. At this will be, I will reveal to you something very important, this will be a whole of government approach. Hindi po limitado yan sa NBI, hindi po limitado yan sa Department of Justice, hindi po limitado yan sa Philippine National Police. Samantala, Sige na, lahat nyo na. Guilty na. O, di kulong na. Ligtas na si Digong sa ICC. Yan naman sabi ni Digong, di ba? Kung meron akong kasalanan para sa inyo, di kasuhan nyo ako. Di dalian nyo. O.
Basta ako, house arrest. Tala ang National Bureau of Investigation ay tiniyak na magiging patas sila sa gagawing pag-iimbestiga. Actually, iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si VP Sara, sino ba yung nagte-threat sa kanya? Meron ba talaga siyang threat? Tutulungan din namin siya. Kasama po yan sa mandato namin. Imbestigahan ng... Hindi kaya niloloko lang kayo ni Sara, tawa-tawa siguro Sara. Kung may threat si Sara, ba't hindi niya i-report? Ang dami niyang bodyguard, 400. May confidential fund pa siya. Tapos, niloloko lang kayo ni Sara Duterte. Nagsampa na kayo sa DOJ. Ganun lang yun, hindi pupunta dyan. Tsaka yun nga. Pag ayaw, maraming dahilan, ganun. Diba? Sabi naman ni Santiago, basta valid ka ang dahilan ni Sara Duterte, lilipat natin ulit kung kailan ulit siya pwede. Bibigay naman silang konsiderasyon, di ba? Kagaya ngayon, sabi lang ni Sara Duterte na, late naman nung malaman ko na pinospon pala ng Quadcom yung hearing nila Kaya hindi ako makapunta dyan. Ganun kasimple nung naraman ng Quadcom na ginagawang dahilan ni Sara Duterte yung hearing sa Quadcom Kaya ginawa ng Quadcom ipinospon nila sa kanila para wag na silang magawang dahilan ni Sara Duterte ng pagpunta niya, pagsagot niya sa NBI. Maaga pa sinabi nila ng Quadcom na pinupospon namin. Lang naman hindi mo narinig, Sara. Di ba? Ginagago lang kayo ng mga Duterte sa totoo lang totoo. Tuloy. At yan ang maganda, kasuhan niyo na sila mag-ama. Kay Sara matagal, yung kay Digong madali, dahil yun nga, mag-ano lang yan. Ay, nako. Kawawa yung mga napatay ng drug war ni Digong, mukhang walang kapupuntahan Akalat ni. Any threat, assault on the person of the President, Vice President down hanggang sa Chief Justice. Amin yan. Including the media. Primary jurisdiction ng NBI. Yun umaasa na ang NBI na tutuparin ni VP Sara yung nasabi nito na handa siyang humarap sa araw ng Biyernes dito nga sa NBI para naman sagutin yung naihaing sabpina sa kanya. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Inilipat na ng kulungan si Kingdom of Salamat Jesus sa Diyos. Christ leader Apollo Kibuloy mula sa medical furlough nito sa Philippine Heart Center. Ito ay matapos katigan ng korte ang hiling ng prosekusyon na ilipat si Kibuloy sa Pasig City Jail mula sa PNP Custodial Center. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Anong oras inilabas sa Philippine Heart Center si Kibuloy at nakarating na ba ito sa Pasig City Jail? In June, alas 4:30 nga nang inilabas si KOJC leader Apollo Kibuloy sa Philippine Heart Center kanina at agad na itong dinala patungo sa Pasig City Jail. Narinig nyo na ho yan. Magkukulang pa tayo, mga friend. Alam nyo, napakaswerte nyo dyan sa Pasig City Jail. Bakit? Makakahalubilo nyo na ang appointed son. At ayon sa balita, ang unang makakasama niya, doon sa 2 linggo yata sila magsama-sama doon sa isang maliit na lugar. Doon sa Babaraw muna, bago sila. Kasi ikukondisyon yata whatsoever. Yung mga bagong pasok, doon muna pala, bago sasama na sila doon sa mga talagang preso. At ayon doon sa balita, ang higaan ngayon ni Kibuloy, bonbon bed. Bukas na talakayin pa natin yung kay Kibuloy. Pero sila swerte sila dyan. Dahil nasa kanila, nakatabi sila. Napabihirang-bihira yung makatabi ka kay appointed son. Di ba? Kailangan, di ka basta-basta tao para makalapit ka kay appointed son. Ngayon, ang katabi niya matulog, preso. Kagago mo kasi ang ginawa mo sa buhay mo. Pero anyway, maski na mamatay ka na, pwede. Totoo lang Dahil talagang napakasarap na naging buhay mo. Oo. At yan, maraming interview dyan.
Baka lolo-kolokohin na lang to doon sa loob eh. Kibuloy. Ayan. Ano ba lasa ng mga 12-13? Nakailang ka bang 12-13? Ha? Oh. Lolo-kolokohin na lang to doon sa loob. Totoo. Ng mga kasama niyang preso. Kasi marami. Kibuloy. Pwedeng tanongin din sa kanya ng mga preso. Ha? Totoo ba na may mansyon ka sa langit? Ha? Totoo ba na hawak mo ang aming kaluluwa? Hindi kami makakapunta ng langit kung hindi dadaan sa'yo? Ha? Maraming kabaliwang pinagsasabi kasi itong gago na to eh. Sa totoo lang eh. Oo. Ngayon, ayan ang inabot mo. Bugok. Magkulab na ho tayo. Shout out, Jeff Ramos na. Kalat ni Baya, shout out ha. Mario Canlas, welcome to the club. Karox, pa-shout out. Shout out, Mario Canlas. Kalat ni Bayaw. Buterte na. Mga ungas. Duterte. Ang sinisigaw ng mga zombie. Duterte. Marlin Abarientos, welcome to the club. Hoy, Tunying, patunayan mo at sabihin mo ang kanilang mga pangalan at magkano ba ang payment sa iyo ng mga Duterte. Baka naman ikaw ang nagkakamali lang ng akala. Kapal ng face mo, Katunying, sabi niya. Tunying naman. Tunying, Duterte ka ba, Tunying? Komo nag-iimbestiga yung, alam mo na style mo to niya eh. Komo nag-iimbestiga yung mga senador sa confidential pa ni Sara Duterte. Ang gusto mo mangyari ngayon, si Marcos naman ang bumira doon sa mga senador at paliwanag niya yung mga komisyon nyo. Ganun, gagawin si Tunying. Para bang labag sa loob niya yung nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Tama ba ako mga boss? Ray Ramoso, welcome to the club. Makabayan pala tayo, kuya. Kadistrito ko yung si Tunying. Dati pan ako niyan. Ngayon di na. Si Karoke at Atty. Enzo, Bad at Atty. Claire na lang ang sinusundan ko. Salamat, Ray Ramoso. Joe Films. Shout out. Sir, isama niyo na si Christian Isguera at Richard Hidarian. Lahat ay may matitinong political analysis din. Totoo yan. Mga ano ko rin yan eh. Mga idol ko yung mga yan. Sila, si Christian Hidarian. Lahat yan. Anita Japon, shout out. Pero talagang fans ako ni Atty. Claire Castro. Si Atty. Libaya naman okay talaga rin yun. Hindi siya nagsasawa talaga sa kanyang napanindigan na birahin ng birahin si Tulfo. Good evening po, Sir Roque, and to your loving family at sa aming lahat na sumusubaybay ng inyong masaya at na programa. Programa mo po. God bless po. More and always. God bless, Anita. Anita ulit. Correct nga si Katunying, hindi lang naman kay PBBM, kahit kay Digong nyo, Gloria Labandera, Tiyanak, Aruray, yan na ang sakit ng mga nasa oposisyon. Yan nga yung ikinagagalit pa dati ni Defensor Miriam Santiago, yung pagnanakaw ng mga hinduropot na gobyerno sa gobyerno. Lumang tugtugin na yan, bahala na silang magrambulan, basta tayo mabuhay ng tahimik at focus sa sarili nating kinabukasan, period. Totoo yan, Anita. Ito niyang nagagalit. Kaya ito niyang kung na iimbestiga si Sara Duterte, kung ano niyang tinitira mo si Marcos. AJ Reyes, shout out Pati ba naman diskarte ng congressman o senador, pakikialaman pa ni PBBM, hindi trabaho ng Pangulo yan. Makialam, Tunying, nabobo, matagal na yan, hindi ka pa pinanganak. Matagal na yung corrupt na yan. Totoy ka pa, boy. Ilang taong ka lang ba? Kanina ang nakakaalam niyan. 72 na ako, boy. Wala kang alam, ogag. Tunggak, mukhang dumidiskarte ka, boy.
Nagkabigayan na ba? Baka walang nakuha. Estrelita Heroes, shout out my friend. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Maginaw na ba dyan, Estrelita? Ha? Anita ulit, oh. Kahit naman si Tunying, isa din nakikinabang sa pera ng bayan, kunwari pa siya. Kaya nga biglang yaman siya eh. Tigilan mo kami, Tunying. Sabihin mo yan sa bagong panganak, huwag sa amin. Mga gising na kami, tabogo. Estrelita Heroes ulit, oh. Tunying, balimbing yan. Sabi. Estrelita Heroes ulit. Hoy, Tunying. Ano? Hoy, Tunting. Anong pagsasabi mo? Garaol grabe ang korupsyon Marcos administration. How about kay Digong? Ako biglang nagtaka sa iyo, Tunying. Bigla kang nagganyan. Magkano natanggap na padulas? Beke naman. Chupi sa Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at samahan mo po sa iyong buhay at sa mga ka-warriors. Yan ang tunay na survey. Totoo, di ba? Anita ulit, oh. Tama ang mga sinasabi nitong mga binatilyo na ikulong na lang kaysa patayin. Tuloy nyo yan. Pakipaglaban sa droga, mga kapatid. Daisy SM, shout out. Daisy SM Magallanes, oh. Good afternoon po, watching from Turin, Italy. Kawawa po talaga ang Pilipinas sa garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid na politiko. Totoo yan, Daisy. Pero matagal na kasi yan. Librado Ludovico. Kaya nga ako sabi ko, di ba? Mas gusto ko pa magkaroon ng martial law. Ang magpapatakbo ay isang matinong militar. Military takeover, militar, walang kongreso, walang senado. Basta matino yung magpapatakbong militar. Kasi yung mga militar na yan, alam naman nila lahat eh. Napakataas ng pinag-aralan din yan ba? Lalo yung mga PMAR. Huwag niyo sama si Bato. Ang kaso nga, mga putres nito, nakukurap sila ng politiko. Maski pa napakataas ang pinag-aralan nila sa akademya, puta pag nakakita ng pera, anak ng putang ina na. Sila pa nagiging tirador ng politiko eh. Di ba? Ngayon sila file doon, no? Iniimbestigahan, no? Bato. Yan dapat mabago eh. Sa totoo lang. Matagal mo si Bato, nung naging presidente data ito si Digong, iisa lang ang Estrella. Ngayon eh, 5-star general ba ito? Puta, kung maglagay ng puto si Digong sa daligat niya, puta. Grabe, puta. Nababoy rin ni Digong yung ano eh. Yung militar. Pag dikit ka sa kanya, madali ang promotion mo. Ganun nangyari nung panahon ni Digong eh. Oo. Marami yung mga senior pa, walang naku. Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, Karox, and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Hindi ako masyadong bilib dyan, Kitunying. Correct ka, Karox. Matagal ng katiwalian. Bakit ngayon bumabanat yan? Ewan, no? Totoo. Michael Edwin, shout out, my friend. Anita ulit, oh. Kunwari lang, galit yan si Digong nyo sa droga. Kaya pinapapatay dahil karibal nila sa negosyo ng droga. Sila din naman yung sindikato ng droga hanggang ngayon. Garapal kagrupo nila si Michael Yang. Ay nako, nasa Davao ang grupo ng droga. Doon nagbagsakan ng droga. Nakakasawa na sila. Maguhuman ang mundo, andyan pa din ang mga hinayupak na hinduropot na mga walang hiya. Aminado naman si Digong na siya ay bastos at walang hiya. Di naman, alam mo si Digong, kung minsan, totoo sinasabi niya, di ba? Under oath pa yan, nung aminin niya. Totoo, bastos ako at walang niya ako, kaya nga araw siya binoto eh. Dahil sa kanya kabastusan at kawalang niya eh. Para sinabi ni Digong, tatangan nyo kasi. Sinabi ko na nga sa inyo, walang niya ako eh. Di ba? Anita ulit, thank you po Sir Roque. Kasi binahagi mo po sa aming lahat ng balita. Good night po sa inyong lahat. Loving wife mo po. At sa lahat ng viewers mo po. Sleep well po tayo. God bless po tayo lahat palagi. God bless, Anita. Daisy ulit, Baka binawasan ni Lisa ang budget para kay Tunying. Kaya bumabalik sa salot ng bayan. Tunying, halatang-halata ka naman, bata.
Ria Manampan, shout out. Good evening, Sir Roque, watching from Bacoor, Cavite. Oo. Nandiyan ang anak-anak ko, si SKL sa Bacoor. Si Kyla. Oo. Taba-taba na naman ni Kyla. Rian Manampan ulit, oh. Kaya nagsasalita yan ng ganyan kasi hindi siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Kaalyado niyan si Marcoleta. Pareho silang INC. Diba? Rian ulit, oh. Tawa-tawa. Natawa ako sa Kimo. Si Robin Padilla po ba yun si Kimo? Sir Rox. Oh, siya nga, walang iba. Yan. Ano yung si Kimo? Kapartner ni Regine Velasquez yan eh. No? Pangalan niya Kimo. Mekaniko siya noon sa si Regine naman eh. Alimutan ko yung yun eh. Basta sikat na singer si Regine eh. At sila ang nagkatuloy. Parang parang istorya ng Rugs. Multi-billionaire na pangasawa ng isang merong matibay na pride. Yun si Kimo. Magaling humalik si Kimo. Regine. Chupisa po na ulit ito. Naku po kuya, huwag ka namang magdilang anghel na manalo si Bum Tarat-Tarat, baka maratrat na ng husto ang kaban ng bayan. Sana wag naman. Pagdasal natin. Maraming bilib dyan na matulungin yan. Totoo. Katangahan ng tao, ewan. Yanik Ordobes, oh. Chismis lang. Ginagawa ni Tunying. Bayad yan tulad ni Sara. Puro bunganga. Dapat ilabas mo, ebidensya mo. At kasuhan mo. Totoo. Lili Chang, shout out ha. Nag-uwian na dahil sa ulan ang mga nag-people powers kay Sara. Mga nalipasan na ng gutom. Iba-iba na raw ang sinasabi. May kumanta pa nga na gusto ko nang bumitaw ng bandang ages. Wala na sa hulog. Sabi tuloy ng ibang nandun, bumitaw ka na dyan. Ay nako. Labanan talaga ng kamangmangan ang grupo ng Team Kadiliman at Team Kasamaan. Eto lilichang na to. Oo. Ini-entertain lang tayo ng gobyerno ni Bongbong sa poor, weak and bad governance ng Marcos administration. Baka iyabang ni Marcos ang LRT1 Cavite Extension nilagdaan at bago ni Pinoy pa yan. Wala. Meron tulay puta na yung tulay, oo. Bako-bako na. Kalimutan ko yung pangalan ng tulay. Puta, haba. Puta, 8 billion daw yun. Puta na, 2 buwan pa lang nabubuksan. Puta na. Cassandra Daisy, shout out. Tawa-tawa. You said it all, Mr. Rox. Wala na akong masabi. Spokesman namin para kay Tunying. Ikaw naman. David Alin Mendoza, shout out ha. Ako po ay may masasabi pa, Miss Cassandra. Hoy, Katunying, talamang ang korupsyon kay BBM. Sino ipapalit mo? Yung mas garapal ang korupsyon para maambunan ka na naman siguro. Remember, in 6 years, dumoble ang utang ng Pilipinas. So si Tunying, hindi naman siya mukhang tanga, di ba? Chokiano, shout out. Good evening, Karox. Disyembre na. Merry Christmas sa pamilya. Merry Christmas, Chokiano. Chokiano ulit, oh. Bakit ngayon ka lang nagsalita, taberna? Kulang ba taram nyo? Tara sa'yo? Tama si Karox. Matagal nang uso yan. Panahon pa ng matandang Marcos yan. Komisyon. Totoo. Parang tatanga-tanga to si Tunying. Tatanga-tanga ka ba o talagang tanga ka? Ha? Shout out, friend Amy Bingson. Cassandra Daisy ulit, oh. May tanong ako sa iyo, Mr. Rox at Warrior. Sinong politiko ang may hawak dito kay Tunying? Clue. Siya ang nag-interview sa isang lady na nagsabi kay Sara na bring it on. Oh, ganun ba yun? Friend Shervin Sapeda, shout out ha. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo dyan, mga taga Cavite. Friend Dolor Garcia, shout out.
Friend, Pastor Jun Lagon, shout out ha. Sabi ni Patrick Gom. Patrick Gom. Gomay ba to? Gom. Yan. Sa panahon ni Duterte, ginawa mo ba ito, Mr. Taberna? At saka wala namang naging presidente na walang nakawan sa kanilang administrasyon. Duda ako, nag-iintay ito ng bayad pero walang dumating. Kaya nag-iingay ngayon. Tonyeng. Pero mukhang gusto kong maniwala sa aking mga ka-warriors, Tonyeng. Ha? Edmundo Cheng, shout out ha. Maski ako, bilib ako noon dyan. Pero mula nang naging tuta ni Digong, nawala na ang katinuan, lahat ng nagsidikit kay Digong ay nagsiyaman. Kaya naman lahat din sila ay nasadlak din sa kasamaan at nababoy ang mga pangalan. Si Tunying ay kandidato na numero 1 si Tunying ay kandidato sa numero 1 sipsip kay Digong. Totoo. May mundo Cheng ulit oh. Yan si Tunying ay biglang yaman ng sumipsip kay Digong. At sa panahon niya, kay Digong doon lang namantikaan ang uso niya, kaya sobrang sipsip. Hindi, mas isang politiko to, magaling to sumipsip to eh. Oo. Federico Mandaco, shout out. Masasabi ko dyan kay Tunying, walang kredibilidad mga sinasabi niyan. Hindi rin siguro nakakuha ng gusto sa gobyerno, kaya nagbubunga nga yan. Pwede, no? Sabihin, parang si, Glenn Chong? Parang si Victor Rodriguez? Mga ganun ba? Luma na yung mga sinasabi niyan. Panahon ni Digong, tahimik siya. Puring-puri niya si Digong. Kabayan! Totoo ba yan? Kababayan ko si Tunying, taga Nueva Ecija yan. Raul Estengor Jr. Diversion tactics yan, Sir Roque. Matagal na yan, iniiyak ni Tunying kahit hindi pa si PBBM yung presidente. Meron ng ganyang korupsyon sa mga project ng government. Halos lahat korupsyon. Totoo. Parang tatanga-tangahan to eh. Raul ulit. Si Tunying pa kakampiyan ni Duterte. Dapat sumama na yan sa EDSA. Kaya nga, dapat, hindi na, Raul baka mamaya nandyan na yan. Nihintay na siguro niyan dumami tao para pumapil din siya. Paepal. Diba? Rodelia Alpilor, shout out. Si Rox, di ba Marcos si Taberna? Ay, naguguluhan ako talaga sa sistema ng gobyerno natin. Salamat, sir. Makikinig na lang ako. Talagang naka-stress sila. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Percival Ulip, shout out. Yan Tunying na yan, ACDC, wala akong believe. Dati bilib ako dyan eh. Ngayon wala na. Rodelia Alpilor ulit oh. Bakit ganun ang batas natin, Sir Rox? Ano ba ang sikreto ng mga Dutertaning na yan? Bakit nawawalan ng bayag si BBBM? Pagdating kay Sara Kim Pusit na mandarambong na yan, kababaeng tao magnanakaw sa pera ng bayan, pinapasweldo natin sila tapos tayo kinakawawa. Diyos ko po, Lord, totoo. Kawawang kawawa. Pero yun, kita may mga nando doon sa EDSA sign. Hindi na gutom na, mga puta na. Shelly Jaser. Ngayon mo lang nalaman, Katunying, di ba sanggang dikit kanila? Anong nangyari at ngayon mo lang nalaman? Parang may something Tutunying to. Cherry J sila nito. Hindi ko yan binoto, yan dalawa na nag-aaway ngayon. Kasi alam ko, mga garapal na mga politiko yan, mga yan. Pero kung pamimiliin mo ako sa dalawa, kay Marcos ako. Have a good day po, Karos. Pares tayo, Shirley. Labag man sa loob ko. David Allen Mendoza ulit oh. Blessed Sunday po, Karox. Ano ba yan, sir? Ano ba yan si Tunying? Walang paninindigan. Di ba ibinoto mo yan nung nakaraang eleksyon tapos ngayon ayaw mo nasuportahan? Bakit kaya dahil basta wala ka nang mahita kay BBM at sa kabila ay may natatanggap ka? Nagtatanong lang si David Allen Mendoza, Tunying. Arada to, Tunying. Mario Pano. Welcome to the club.
Pakana ni Duterte yan para makaiwas sa ICC. O, yun yung sabi ko eh. Kasuhan nyo na ako dali. At guilty nyo na ako. Andiyan yung ICC. O, tapos i-house arrest nyo ako. As simple as that. Manigas kayo mga biktima ng drug war. Binar, shout out. Welcome to the club. Nagalit niya si Tunying sa mga mambabatas dahil nabanggit ang INC sa hearing ng Quadcom. Tsaka Duterte supporter ang INC. Nako. May mga INC nga nagpunta sa people power ng mga DDS sa EDSA. Ay, nako, INC. Mapa, access, welcome to the club. Alam mo, Tunyang, wag kang alamano. Matinong mga dumaan na administrasyon. Kung marunong ka, file ka ng reklamo para dalhin sa Quadcom. Quadcom, patawag nyo nga si Tunying at tanungin nyo si Tunying kung ano yung mga pagsasabi niyang mga kasalanan nyo, Ted, shout out Ted. Masama din ang loob ko kay Tunying Taberna. May sinabi siya noon kay Lenny noong 2022, boba daw si Lenny. Matalino si Tunying. Ngayon siya ang bobo. Alam ko Marcos yan eh. Bakit ngayon kinakalaban niya si Marcos? Walang kwentang iglesia. Nabibili pa ang kanilang boto. Ewan ko kung bibili. Paulit-ulit ako. Pag ang inyong inaaniban ay dinidiktahan kayo kung sino iboboto nyo at alam ninyong hindi naman karapat dapat iboto, ano ginagawa nyo dyan? Sa aming mga Katoliko, walang nagdidikta sa amin kung sino iboboto namin. Wala. Meron nga dyan sekte eh. Nabilang niya yung membro niya, tumakbong presidente. Klase oh. Pero alam niyo mga friend, kayong mga namumuno sa sekta, na alam ninyong ginagago niyo lang yung mga tao. Matakot kayo sa Diyos. Oo, kumakain kayo na masarap dito dahil marami kayong natatanga. No? Pero hindi kayo lulusot sa Panginoon. Hindi kayo lulusot. Anyway, hindi naman siguro kayo naniniwala sa Diyos eh. Kaya ginagamit niyo siya para kayong mga panggago ng tao. O yun, sinabot ni Kibuloy, nandun sa mahaba-haba bubunuin mo dyan, Kibs, baka kala mo, Lost City. Lost City, Biringan, Samar. Welcome to the club. Nahawa na si Tunying kay Marcoleta. Yan si Duterte, ang magnanakaw. Bakit mo kinukonsinte? Matagal na ang katiwalian. Iuso, sumobra ng ginawa ni Sara Garapal. Ted ulit Malayo pa ang schedule para pumunta si Sara sa headquarter ng NBI nitong December 11. Pero maraming dahilan para di siya makapunta. Hindi yan pupunta. Ipinakita lang niya dito sa guilty agad siya. Sinunod daw niya ang payo ng mga abogado niyang bobo tulad niya. Kakainis na. Ang tapang-tapang magsalita, duwag naman. Diba? Blapper lang yung mga yan. Test Chi, welcome to the club. Garapal ka rin. Ikaw pala ang spy, friend. Pero with maskarang balimbing. Who you? It's you, Tunying. Dante, shout out Dante. Tunying balimbing, mahilig magpasikat, feeling important. Pansin nyo, mahilig yan sa mayayaman ang ini-interview, social climber, patay. Parang ganun nga, Dante. Dick, shout out. Ang tapang niyang magsalita, alam niya kasi di siya papatulan. Bakit nung si Duterte, di ka makapagsalita ng ganyan? Mas garapal noon, takot ka. May yagba ka ba? Magkano? Pera lang, idol pa naman kita noon, Ruben Dolor, shout out. Tunying, hipokrito ka rin. Ginawa mo ba yan sa mga previous administration? Wala. Elizabeth Iscare, Good morning, Sir Rox.
Di ko maintindihan ng papel nitong si Tunying. Kulang ito sa pansin. Alam ng taong bayan yan, pero bakit ibinoto ng mga yan ang mga kurap? Pareho lang naman kayo ng mga bubutante na hindi nag-isip. At kasama ka na dun sa mga gunggong. Kaya tumigil ka na, Tunying. Tumigil ka na, Tunying. Elizabeth Iscare ulit to. Si Rox, grabe ang mga senador na sumusulong ng i-abolish daw ang Kongreso. Bakit? Para sa kanilang interes at magawa na nila ang legal na pagnanakaw at maghari-harian sila. Ay nako, yan ang hirap sa mga taong di nag-iisip para piliin ang lingkod bayan. Totoo, kundi lingkod digong ang motibo. Kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Demetrio Pascual, welcome to the club. Hinahangaan ko ang pagsasalita mo, sir. Totoo. Sir, totoong tao ka. Wala kang paligoy-ligoy. Sinasabi mo ang totoo. Sana ituloy mo yung katotohanan. Salamat, Demetrio. Mahirap. Kaya nga, mister, sa totoo lang tayo eh. Mahirap yung puta na ang kapal ng mukha mo, kung may bayad ka, maski na kung ano lang pagsasabi mo ito, fake news. Wala akong kita nyo, minsan lang ako isang araw mag-vlog. Oo. Na ano lang ako talaga, sa totoo lang. Tsaka maski pa paano. Yun nga, nadadagdagan yung kita ko konti. Konti lang makikita dito. Kasi hindi mo ako kaya iba na araw-araw, vlog ng met-met, nagbo-vlog eh. Hindi. Tsaka may istorya ho kaya ako napunta rito. Alam na ng mga dating subscriber ko. Shout out Grace Chingsay. Malapit na naman kitang birahin. Walang yaka. Hindi ko maayos eh. Armando Abela. Shout out. Pinasara yata yung pwesto niya sa NAIA dahil hawak na ni Ramon ang NAIA. May pwesto ba si Tunying doon? Armando ulit oh. Matagal ng issue yan, Tunying, panahon pa ni Quirino. Ay, Tunying. Tunying. 3JC Hope, my friend, shout out. O nga, Sir Rox, unbelievable na talagang may mga hindi pa rin magising sa katotohanan ng mga kalokohan ni Pusit. Totoo yan. 3JC Hope ka. Oy, Tia Deli, namimiss na kita, sa totoo lang. Ay, busy siguro, mag-December eh. December na pala, no? Shout out, Balong, Boyong Kong. Mission accomplished mga boss, oo. Gising na yung apo ko, oo. Kaalaga naman tayo. Dolor Garcia, shout out. Adorasyon Timaranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Hanggang dito na lang po, bukas naman. Maganda yung topic natin, sana nagustuhan nyo ha. Magbigay ho kayo ng comment tungkol kay Kibuloy. Talagang tuwa-tuwa ako dito kay Kibuloy na ito eh. Totoo. Bukas dadagdagan natin ng konti yung ating usapan tungkol dyan kay Kibuloy. No? God bless mga boss. Merry Christmas.